hindi amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas ang sumalubong kay Kyle sa kanyang pag-uwi, kundi amoy ng gamot na mapait, ng nabubulok na dahon at ng isang bagay na masangsang at metaliko, ang amoy ng dugo. Nakatayo siya sa pintuan ng silid ng kanyang lola Amara. At ang init ng yakap na 8 taon niyang inasam ay napalitan ng panlalamig na gumapang sa kanyang batok. Nakahiga ang kanyang lola. Ang katawan ay manipis pa sa anino, ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Kyle. Isang mata. Ang kaliwang mata ni Lola Amara ay isang butas na natatakpan ng maruming gasa, nangingitim sa tuyong dugo. Ang natitira niyang kanang mata ang tumingin sa kanya, at sa loob nito'y isang karagatan ng sakit. "Apo!" bulong ng matanda, garalgal ang boses. Mabilis na lumuhod si Kyle sa tabi ng papag. Hinawakan ang kamay nitong tila kumpol ng mga tuyong sanga. "Lola, anong nangyari? Dadalhin ko po kayo sa ospital." Umiling si Lola Amara. "Walang ospital ang makakagamot nito, Apo. Babalik sila." "Sino, Lola?" tanong ni Kael. Ngunit bago pa man makasagot ang matanda, ang gabi ay tila bigla ang bumagsak. Ang apoy sa gasera ay namatay at isang malamig na hangin ang umihip mula sa labas. May dalang amoy ng lupa mula sa ilog. Isang matalim na kalmot ang narinig mula sa bubong. Napatayo si Kyle. Ang puso niya ay dumadagundong. Sunod-sunod na kaluskos ang gumapang sa mga dingding na sawali. Isang anino ang dumaan sa bintana, mas madilim pa sa gabi. "Nandito na sila," bulong ni Lola Amara. Ngunit wala nang takot sa kanyang boses. Gamit ang natitirang lakas, bumangon ang matanda. Kinuha niya ang isang kwintas na gawa sa itim na buto mula sa ilalim ng unan at isinabit ito sa leeg ni Kyle. "Huwag mong huhubarin ito, kahit anong mangyari." Bago pa man makasagot si Kyle, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong bahay. Ang pintuan ay nagkapira-piraso. Isang puwersang hindi nakikita ang pumasok. Isang kadilimang walang anyo, puno ng gutom at galit. "Lola, tumakbo ka!" Sigaw ni Lola Amara. Tinulak siya palayo sa kadiliman. Ang huling nakita ni Kyle ay ang kanyang lola na nakatayo ng tuwid, hindi na mahina, kundi isang mandirigma. Humarap siya sa kadiliman at isinigaw ang isang pangalan mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang pangalang tila naglalaman ng lahat ng sakit at puot. "Hantik!" Isang puwersang hindi nakikita ang humablot sa matanda at kinaladkad palabas. Narinig ni Kyle ang isang hiyaw na biglang naputol at pagkatapos, isang nakabibinging katahimikan. Nanghina ang mga tuhod ni Kyle. Gumapang siya palabas at natagpuan ang katawan ng kanyang lola sa ilalim ng maputlang sinag ng buwan. Niyakap niya ito at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang ilog. Ilog ng pighati, pagsisisi at galit. Habang umiiyak, naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang kaliwang mata. Ang parehong mata na kinuha mula sa kanyang lola. Ipinikit niya ito ng mariin. Nang haplusin niya ang kanyang pisngi, naramdaman niya ang isang bagay na mainit at malagkit. Sa liwanag ng buwan, ang kanyang mga daliri ay naging pula sa sarili niyang dugo. Sa sandaling iyon, sa gitna ng pagluluksa, isang bagong damdamin ang isinilang. Isang apoy na mas mainit kaysa sa pighati. Ang apoy ng paghihiganti. Ang libing ni Lola Amara ay tahimik. Masyadong tahimik. Ang mga taga-baryo ay dumating na parang mga anino.
nag-iiwan ng mga bulaklak na walang amoy at mga panalangin walang tunog. Ang kanilang mga mata ay mabilis na sumusulyap kay Kyle sa kanyang pagluluksa at sa kapirasong gasa na nakatakip sa kanyang kaliwang mata, bago mabilis na yumuko at magbulungan sa isa't isa. Narinig niya ang mga salita, parang mga bubuyog na gumuguhong sa hangin. Sumpa, aswang, dugo, walang lumapit para mag-alok ng pakikiramay. Tila ba ang trahedya ng kanilang pamilya ay isang sakit na nakakahawa. At si Kyle ang nagdadala nito. Tanging si Tita Elena ang nanatili sa kanyang tabi. Isang matatag na presensya sa gitna ng takot ng lahat. Pagkatapos ng libing, habang nakaupo sila sa loob ng bahay na ngayon, ay maluwag at malamig. Hinaplos nito ang kanyang likod. "Huwag mo silang intindihin, Kel," sabi nito, ang boses ay malumanay. Ang takot ay nagiging lason sa isip ng mga simpleng tao. Ngunit sa kabila ng lambing sa boses nito, may kakaibang kislap sa mga mata ni Tita Elena habang nakatingin ito sa sugat ni Kyle. "Ang iyong lola, alam niyang mangyayari ito. May mga bagay na nakatadhana." "Anong ibig ninyong sabihin, tita?" Huminga ng malalim si Tita Elena na para bang naghahanda siyang ibahagi ang isang mabigat na lihim. Bago siya nawala, nag-iwan siya ng habilin. "Isang propesiya para sa iyo. Sinabi niya na ang iyong pinakamalaking kalakasan ay hindi magmumula sa mga orasyon o anting-anting." Tumigil ito sandali. Hinayaang mabitin sa hangin ang kanyang mga salita. "Ito ay magmumula sa paghaharap mo sa isang kaaway na hindi mo inaasahan. Isang kaaway na mas malapit kaysa sa iyong inaakala." Ang mga salita ay tumatak sa isip ni Kyle, ngunit ang kanyang puso ay puno ng galit, hindi ng hiwaga. Wala siyang panahon para sa mga bugtong. Isa lang ang malinaw sa kanya: hantik. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang bawat kaluskos ng dahon sa labas, ang bawat huni ng kuliglig ay parang mga yabag ng halimaw na bumabalik. Dinala siya ng kanyang mga paa sa silid ni Lola Amara. Ang amoy nito ay nananatili pa rin, isang pinaghalong amoy ng sampagwita, tuyong dahon, at ngayon, ng kalungkutan. May kung anong nag-udyok sa kanya na suriin ang maliit na altar sa sulok kung saan nakatayo ang isang luma at may awang imahen ng Birheng Maria. Naalala niya kung paano ito laging hinahaplos ng kanyang lola. Gamit ang nanginginig na kamay, binuhat ni Kyle ang imahen. Ito ay mas mabigat kaysa sa inaasahan niya. Sa ilalim nito nakakita siya ng isang maliit na susi na gawa sa tanso na ang dulo ay hugis dahon. Ang susi ay para sa isang baul na nakatago sa ilalim ng papag ng kanyang lola. Nang buksan niya ito, isang amoy ng lumang papel at mga halamang gamot ang sumalubong sa kanya. Ang loob ay puno ng mga kakaibang bagay. Mga botelyang may lamang maitim na langis, mga bungkos ng uwat na tila mga daliri, at mga anting-anting na gawa sa ngipin at buto. At sa ilalim ng lahat, naroon ang isang libro. Ito ay nakabalot sa maitim na katad. Luma na at marupok sa paglipas ng panahon. Nang buksan niya ito kumatako, nakita niya ang sulat kamay ng kanyang lola. Ang bawat pahina ay puno ng mga drawing ng mga kakaibang nilalang, mga orasyon, namkumon sa sa wikang hindi niya maintindihan, at mga tala tungkol sa mga halamang gamot. Doon niya nakita ang pangalan, Datu Hantik. Ayon sa libro, si Hantik ay hindi isang ordinaryong aswang. Siya ang pinuno ng isang angkan,
Isang sinaunang nilalang na may kakayahang mag-anyong isang dambuhalang langgam. Matigas ang balat na parang bakal at may mga pangil na kayang kukumagat sa buto. Ngunit ang pinakakinatatakutan tungkol sa kanya ay ang kanyang obsesyon. Hinahanap ni Hantik ang isang formula. Isang nawawalang resipe na sinasabing kayang mag-alis ng lahat ng kahinaan ng isang aswang, ang kanilang natitirang emosyon, ang kanilang alaala ng pagiging tao. Ang formula ay lilikha ng isang hukbo ng mga purong halimaw, mga makinang pumatay na walang ibang hangad, kundi ang kadiliman. At ang formulang iyon, ayon sa tala, ay nasa pag-iingat ng kanilang pamilya. Kinuyom ni Kael ang kanyang mga kamao. Ito pala ang dahilan. Hindi ito basta-bastang pag-atake. Ito ay isang pagnanakaw. Isang digmaan. Binuklat niya ang libro hanggang sa huling pahina. Mayroong isang huling isinulat si Lola Amara. Iba sa lahat. Ang tinta ay mas maitim at tila isinulat ng nagmamadali. Ito ay isang babala. Huwag kang magtitiwala sa luha ng buwaya. Napakunot ang noo ni Kael. Luha ng buwaya. Ano ang ibig sabihin nito? Isang bugtong na naman. Sa panahong ang kailangan niya ay mga sagot. Sino ang buwaya? Si Hantik ba? Na nagpapanggap na biktima sa isang alitan na siya naman ang nagsimula. Isinara niya ang libro. Ang alikabok nito ay sumayaw sa liwanag ng gasera. Ang lamig sa silid ay tila lalong lumalim. Ang babala ng kanyang lola ay parang isang tinik na bumaon sa kanyang isipan. Nag-iiwan ng isang katanungang mas nakakatakot kaysa sa mga halimaw sa labas. Kung hindi si Hantik ang tinutukoy niya, sino? Lumipas ang mga araw na parang mga multo, walang anyo at walang saysay. Bawat umaga, sinusubukan ni Kael na kausapin ang mga taga-baryo. Ngunit ang kanyang mga tanong tungkol kay Hantik ay sinasalubong lamang ng mga pader ng katahimikan. Ang mga dati pala kaibigang muka ay nagiging blanko. Ang kanilang mga mata ay umiiwas. At ang kanilang mga bibig ay nagsasara na parang mga bibinga. Ang takot ay isang salot sa baryo Magdiwata. At ang pangalan ni Hantik ang lason na kumakalat dito. Sa hapon, isinasara niya ang kanyang sarili sa silid ni Lola Amara. Sinusubukang unawain ang mga nakasulat sa lumang libro. Ngunit ang mga orasyon ay tila mga ahas na gumagapang sa pahina. Ang mga salita ay banyaga sa kanyang dila. Ang kanyang praktikal na pag-iisip na galing sa syudad ay sumisigaw na lahat ng ito ay kabaliwan. Ngunit ang nananakit niyang mata at ang alaala ng gabing iyon ay nagsasabing totoo ang lahat. Isang hapon, hindi na niya matiis ang pakiramdam na parang bilanggo sa sariling bahay. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Kung ayaw magsalita ng mga tao, marahil ang lupa mismo ang magbibigay sa kanya ng sagot. Naglakad siya patungo sa gubat ng mga nawawala. Ang makapal na kakahuyan sa gilid ng baryo na laging ipinagbabawal sa kanya ng kanyang lola noong bata pa siya. Ang hangin sa loob ng gubat ay iba, mabigat at malagkit. Ang sikat ng araw ay hirap na tumagos sa mayayabong na dahon, lumilikha ng mga kakatuwang anino sa lupa. Ang katahimikan ay nakabibingi, na binabasag lamang ng paminsan-minsang huni ng mga kulisap. Malapit sa pampang ng ilog dugo, ang ilog na namumula ang kulay dahil sa lupa, nakakita siya ng mga bakas. Hindi ito bakas ng tao o hayop. Ang mga ito ay malalalim na guhit sa putik, na parabang may mabigat na bagay na may matutulis na paa ang dumaan doon. Sinundan niya ang mga ito,
Ang kanyang puso ay tumitibok ng may halong takot at pag-asa. Ang mga bakas ay nagtapos sa pampang ng ilog. At doon, nakita niya siya. Isang dalaga. Nakatayo siyang nakatalikod, abala sa pagkuha ng mga halaman sa gilid ng tubig. Ang kanyang buhok ay mahaba at itim, na umaagos sa kanyang likod na parang isang talon sa dilim. Ang kanyang damit ay simple, ngunit ang kanyang tindig ay may isang uri ng ligaw na kagandahan, parang isang mailap na usa na handang tumakbo anumang oras. Nang maramdaman niya ang presensya ni Kyle, mabilis siyang lumingon. At sa sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto. Ang kanyang mga mata, malalaki at kulay kastanyas, manamotumubad na padipapam. Ngunit mayroon itong kalungkutan na hindi nababagay si Bayobkan sa pahipak kanyang kabataan. Tila nakakita na ang mga matang iyon ng mga bagay na hindi dapat makita. Nagkatitigan sila sa loob ng ilang segundo, isang lalaking puno ng galit at isang babaeng puno ng pighati. Dalawang mundo sa isang tingin. Biglang nataranta ang dalaga. Sa kanyang pagmamadali, nabitawan niya ang isang bungkos ng halamang gamot na kanyang hawak. Mabilis niya itong pinulot, ngunit isang kakaibang uri ng dahon na may kulay pilak na mga ugat ang naiwan sa lupa. Hindi niya ito napansin. Mabilis siyang tumalikod at naglaho sa pagitan ng mga puno na parang hindi siya kailanman naroroon. Naiwan si Kael na nakatayo, naguguluhan. Lumapit siya at pinulot ang naiwang halaman. Ang mga dahon nito ay malamig sa kanyang palad. May kung anong pamilyar dito. Gabi na nang makabalik siya sa bahay. Ang imahe ng malulungkot na mata ng dalaga ay hindi maalis sa kanyang isipan. Sino siya? At bakit tila may koneksyon sa pagitan nila? Kahit isang salita ay wala silang binitawan. Binuksan niya muli ang libro ni Lola Amara. Hinahanap ang anumang kasagutan. At doon, sa isang pahina na naglalarawan ng mga sangkap para sa isang orasyon sa proteksyon, nakita niya ito. Ang drawing ng halamang gamot na may kulay pilak na ugat. Dahon ng buwan, nakasulat sa ilalim nito. Isang napakabihirang halaman na sinasabing tumutubo lamang sa mga lugar na binabantayan ng mga espiritu ng lupa. Isang halaman na ginagamit ng mga albularyo. Hindi siya isang ordinaryong dalaga. Ang pag-iisip na iyon ay hindi pa man lubusang nabubuo sa kanyang isipan nang marinig niya ang isang tunog mula sa labas. Isang huni. Parang ibon. Ngunit mali. Masyadong matinis. Masyadong malungkot. Ito ay tunog na nagpapahiwatig ng kamatayan. Lumapit si Kael sa bintana. Sinusubukang tingnan ang dilim. Ang huni ay tumigil at napalitan ito ng isang mahinang pagtapik sa salamin ng bintana. Dahan-dahan, itinaas niya ang gasera. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Nakadikit sa bintana ang isang bagay na mahaba, payat, at kulay abo na nagtatapos sa isang matulis na dulo. Isang dila. Isang napakahabang dila na gumagalaw na parang isang uod. Nag-iiwan ng malagkit na laway sa salamin. Mula sa dilim, narinig niya ang isang malagkit na tunog ng paghigop. Ang tik-tik-tik, ang espiya ng mga aswang. Sa isang iglap, naalala ni Kael ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Lola Amara. Ang itim na buto sa kanyang leeg, hinawakan niya ito ng mahigpit. Sa ngalan ng aking lola, ibulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Itinapat niya ang kwintas sa bintana.
Sa sandaling dumikit ang anting-anting sa salamin, isang nakakapasong tunog ang umaling-awngaw. Ang dila ay mabilis na umurong na parang napaso, at isang nakakatakot na palahaw ang narinig mula sa labas. Isang tunog ng sakit at galit. Pagkatapos, ang mabilis na pagpagaspas ng mga pakpak na parang katad, papalayo sa gabi. Hingal na napasandal si Kael sa dingding. Ang kanyang puso ay gustong kumawala sa kanyang dibdib. Tagumpay. Kahit sa maliit na paraan, lumaban siya at nanalo. Nang bumalik ang kanyang lakas, muli siyang sumilip sa bintana. Ang halimaw ay wala na. Ngunit sa gilid ng kakahuyan, sa hangganan ng liwanag mula sa buwan at ng kadiliman ng gubat, may nakita siyang isang anino. Isang anino na hugis tao. Nakatayo lamang ito roon, nanonood. Pagkatapos, dahan-dahan itong tumalikod at nilamon ng gubat. Hindi sigurado si Kael. Ngunit sa paraan ng pagtayo nito, sa katahimikan ng presensya nito, may isang pamilyar na kalungkutan. At isang tanong ang umusbong sa kanyang isipan. Isang tanong na mas nakakatakot kaysa sa halimaw na kakaalis lang. Siya ba yon? Ang dalaga mula sa ilog? Ang gubat ay hindi isang lugar ng takot para kay Lyra. Ito ang kanyang kanlungan. Dito ang mga puno ay hindi nang huhusga at ang mga hayop ay hindi nagbubulungan sa kanyang pagdaan. Ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan at ang malambot na damo sa ilalim ng kanyang mga paa, ang tanging mga bagay na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Sa isang maliit na sapa, dahan-dahan niyang nililinis ang sugat sa binti ng isang pilandok, isang maliit na usa na nahuli sa bitag ng isang mangangaso. Hindi ito gumagalaw. Tila alam ng hayop na wala siyang masamang intensyon. Ang kanyang mga kamay na sinasabi ng kanyang lolo na marumi dahil sa dugo ng tao ay may kakayahang maghilom. Ayan, tuwan. Bulong niya sa hayop. Magiging maayos ka rin. Hinaplos niya ang malambot na balahibo nito bago ito tuluyang tumakbo at maglaho sa kakahuyan. Naiwan siyang mag-isa. At sa kanyang pag-iisa, ang mga imahe na pilit niyang tinatakasan ay muling nagbabalik at babato. Ang mukha ng lalaki sa tabi ng ilog. Si Kael. May galit sa mga mata nito, ngunit sa ilalim ng galit na iyon, nakita ni Lyra ang isang bagay na pamilyar, isang malalim na kalungkutan, isang kalungkutan na katulad ng sa kanya. Naalala niya ang gabing iyon, isang linggo na ang nakalipas. Nakatago siya sa dilim, pinapanood ang bahay ni Lola Amara. Nag-iipon ng lakas ng loob para magbigay ng babala. Alam niyang may plano ang kanyang lolo. Narinig niya ang mga usapan. Ngunit bago pa man siya makalapit, dumakan na, padung-duma ang mga tiktik. Napanood niya sa malayo ang pag-atake, ang pagwasak sa pinto, ang hiyaw na biglang naputol. Ang tanging nagawa niya ay tumakbo. Dala ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang pag-iwan ng dahon ng buwan para kay Kael ay isang munting paraan ng paghingi ng tawad. Isang mensaheng walang salita. Ngunit alam niyang hindi ito sapat. Isang malamig na hangin ang umihip, nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Hindi ito ordinaryong hangin. May dala itong amoy ng yungib at nabubulok na laman. Tinatawag na siya. Ang bawat hibla sa kanyang katawan ay sumisigaw na tumakbo palayo magtago sa pinakamalalim na bahagi ng gubat. Ngunit alam niyang walang saysay ang pagtakas. Kahit saan siya magpunta, konektado sila.
Nararamdaman niya ang kanyang presensya na parang lason sa kanyang dugo. Naglakad siya patungo sa isang dambuhalang puno ng balete na ang mga ugat ay tila mga galamay na humahawak ng mahigpit sa lupa. Sa isang siwang sa pagitan ng mga ugat ay isang butas, isang pasukan na mas madilim pa kaysa sa gabi. Pumasok siya. Ang hangin sa loob ay malamig at mabaho. Nakaupo sa isang batong tila isang trono ang kanyang lolo, si Datu Hantik. Hindi siya nakaanyong halimaw. Nakaupo siyang parang isang matandang datu, payat ang katawan at mahaba ang puting buhok. Ngunit ang kanyang mga mata ay itim na itim, walang anumang liwanag o emosyon. Nakita mo na naman siya, sabi ni Hantik. Hindi ito isang tanong. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon, parang mga batong gumugulong sa ilalim ng ilog. Ang apo ni Amara. Hindi sumagot si Lyra. Yumuko lamang siya. Ang tik-tik ko ay may daladala ng paso mula sa isang anting-anting pagpapatuloy nito. Isang anting-anting na galing sa kanya. Ibig sabihin, nagsisimula na siyang alamin ang kanyang pinagmulan. Ang libro, nasa kanya na. Hindi niya alam kung paano gamitin ang mga iyon, mahinang sabi ni Lyra. Isa lamang siyang ordinaryong tao. Isang tawang mahina at walang kagalakan ang kumawala sa mga labi ni Hantik. Ordinaryo. Walang ordinaryo sa dugong iyon. Ang dugo ni Amara ay kasing lakas ng sa atin, sa ibang paraan nga lang. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit kay Lyra na parang isang ahas na papalapit sa kanyang biktima. Ang kahinaan mo, Lyra, ay ang awa. Ang awa mo sa mga taong iyon. Mga taong kinasusuklaman ka. Mga taong tinatawag kang halimaw kapag nakatalikod ka. Bakit mo sila pinoprotektahan? Hindi ko sila pinoprotektahan. Sinungaling! Ang biglang sigaw ni Hantik at sa isang iglap, ang kanyang mukha ay nagbago. Ang kanyang mga mata ay naging pulpula. Ang kanyang mga kuko ay humaba at tumuli. Nakita kitang tumulong sa kanilang tumakas noong gabing iyon. At ngayon, nag-iiwan ka ng mga halamang gamot para sa lalaking iyon. Napaatras si Lyra. Ang takot ay tila isang kamay na sumasakal sa kanya. Huminga ng malalim si Hantik at ang kanyang anyo ay bumalik sa pagiging kalmado. Ngunit ang kalamigan ay mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang galit. May isang paraan para patunayan mo ang iyong katapatan sa ating lahi. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lyra. Lalapitan mo ang apo ni Amara. Gagamitin mo ang kahinaan niyang iyan, ang kanyang kalungkutan, ang kanyang pag-iisa. Kunin mo ang kanyang tiwala. Kinilabutan si Lyra sa kanyang narinig. Lolo, hindi ko kaya. Gagawin mo, putol ni Hantik. Kukunin mo ang kanyang tiwala at kapag nakuha mo na, hahanapin mo ang libro ng mga orasyon. Ang libro kung nasaan ang formula. Hinawakan niya ang baba ni Lyra. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa balat nito. Ibibigay mo sa akin ang librong iyon, Lyra. Dahil kung hindi... Sumulyap siya sa labas ng yungib patungo sa direksyon ng Baryo Magdiwata. Itatama ko ang pagkakamali ng iyong ina. Lilinisin ko ang baryong iyon sa lahat ng bahid ng kahinaan ng mga tao gamit ang apoy at dugo. At sisimulan ko sa lalaking tinititigan mo mula sa malayo. Ang baryo ay naging isang kulungan na gawa sa mga titig at bulungan. Pakiramdam ni Kyle ay may mga matang laging nakamasid sa kanya mula sa mga siwang ng bintana.
mga aninong nagtatago sa likod ng mga puno ng niyog. Ang katahimikan ng mga taga-baryo ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang kanilang takot ay humahawa at unti-unti ang pagiging praktikal ni Kael ay natutunaw na papalitan ng isang gumagapang na paranoia. Isang umaga, nakita niya ito. Isang simbolo na ipininta sa kanilang pintuan gamit ang uling. Isang baliktad na tatsulok na may isang linyang tumatawid dito. "Ano to, tita?" tanong niya kay Tita Elena, na nakatayo sa likod niya. Ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Hinawakan ni Tita Elena ang kanyang braso. "Tanda yan ng aswang kay Kael." Bulong nito. Sapat lang para marinig niya. "Minamarkahan ka nila. Sinasabi nilang pag-aari ka na nila." Ang mga salitang iyon ay parang yelong tumusok sa puso ni Kael. Pag-aari. Ang ideya ay kasuklam-suklam. Hindi na niya kaya ang maghintay. Kailangan niyang lumaban. Nang gabing iyon, sinubukan niyang gawin ang isang ritual mula sa libro ni Lola Amara. Isang ritual ng proteksyon. Gumawa siya ng bilog gamit ang asin sa sahig na kawayan. Nagsindi ng 3 itim na kandila at nagpahid ng mabahong langis sa mga bintana at pintuan, tulad ng nakasulat. Binigkas niya ang mga salitang Latin. Ang kanyang dila ay nabubuhol sa mga tunog na banyaga. Ngunit walang nangyari. Sa halip, isang biglaang bugso ng hangin ang pumasok sa bahay. Kahit na nakasara ang lahat ng bintana. Ang apoy sa mga kandila ay namatay ng sabay-sabay. At nilamon ng dilim ang silid. At sa katahimikan, narinig niya ito. Isang tawang mahina at nangungutya na tila dala ng hangin mismo. Nabigo siya. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay malamig at mabigat. Kinuha niya ang luma at kinakalawang na itak ng kanyang lolo na nakasabit sa dingding at lumabas ng bahay. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo sa bahay na iyon na amoy kabiguan. Naglakad siya ng walang direksyon hanggang sa napadpad siya sa gilid ng isang malawak na tubuhan. Ang mga tubo ay mas matataas pa kaysa sa kanya. Ang kanilang mga dahon ay matutulis na parang mga kutsilyo sa dilim. Ang liwanag ng buwan ay hirap na tumagos, ginagawa ang daanan sa gitna ng tubuhan na isang madilim na lagusan. Doon niya narinig ang unang kaluskos. Tumigil si Kael. Pinakiramdaman niya ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang sarili niyang malakas na paghinga at ang pag-ihip ng hangin sa mga dahon. Marahil ay isang dagalang. Ngunit may sumunod na tunog. Isang pagbali ng tuyong sanga sa kanyang kanan. Pagkatapos ay isa pa sa kanyang kaliwa. Hindi siya nag-iisa. Kinuyom niya ang hawakan ng itak. "Sino yan?" Sigaw niya sa pas. Sigaw niya, sinusubukang itago ang panginginig sa kanyang boses. Ang sagot ay isang mababang ungol. Mula sa pagitan ng mga tubo, lumabas ang mga anino. Hindi sila kasing laki o kasing nakakatakot ni Hantik. Ang mga ito ay mas payat, mas mukhang hayop kaysa tao. Ang kanilang mga galaw ay mabilis at hindi regular. Ang kanilang mga mata ay nag-aapoy na pulang tuldok sa dilim. Sila ang mga alagad, ang mga asong panggubat ng kadiliman. At gutom sila. Isa ang sumugod sa kanya. Iwinasiwas ni Kael ang itak. Ang talim nito ay tumama sa braso ng nilalang. Isang itim at malagkit na likido ang tumalsik. Umungol ito sa sakit ngunit hindi umatras. 2 pa ang sumunod. Isa mula sa likod, isa mula sa gilid. Ang tubuhan ay naging isang labirinto ng kamatayan. Si Kael ay umiikot.
Iwinawasiwas ang itak, tinataga ang anumang gumagalaw sa dilim. Ngunit ang kanyang lakas ay may hangganan. Ang kanyang mga braso ay nagsimulang mangawit. Ang bigat ng itak ay tila dumodoble sa bawat pagwasiwas. Ang kanyang paghinga ay pautal-utal na, at ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa pagod. Naramdaman niya ang matutulis na kuko na kumalmot sa kanyang likod, ang init ng dugo na dumaloy sa kanyang balat. Natisod siya sa isang ugat at bumagsak sa lupa. Agad na dumamba sa kanya ang tatlong nilalang. Ang kanilang mabahong hininga ay tumatama sa kanyang mukha ang kanilang mga pangil ay tumutulo ng itim na laway. Ito na ang katapusan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinihintay ang sakit. Ngunit wala siyang naramdaman. Sa halip, isang malutong na tunog ang pumunit sa hangin. Plak! Nagulat si Kyle. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Ang aswang na papatak sa kanya ay bumagsak sa gilid, umuungol habang hawak ang ulo nito. May isa pang tunog. Isa pang bato ang tumama sa isa pa. Napatigil ang mga halimaw. Lumingon-lingon sila sa kadiliman ng tubuhan, naghahanap ng bagong kalaban. Ang kanilang mababang ungol ay napalitan ng pagkalito. Saan nanggaling iyon? Hindi na nag-isip si Kyle. Hindi niya inaksaya ang pagkakataon. Gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, gumapang siya palayo, tumayo at tumakbo. Itinulak niya ang mga matutulis na dahon ng tubo na humihiwa sa kanyang balat. Hindi niya ininda ang sakit. Takbo lang siya ng takbo, papalayo sa mga ungol, papalayo sa kamatayan. Hindi siya lumingon hanggang sa makalabas siya sa tubuhan. Sumandal siya sa isang puno ng niyog, hingal na hingal. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Tumingin siya pabalik. Ang tubuhan ay muling naging tahimik na parabang ang bangungot na nangyari sa loob ay isang guni-guni lamang. Nang nagsimulang bumalik ang kanyang paghinga, dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa lugar kung saan siya tinambangan. Kailangan niyang malaman. Sino o ano? Maingat niyang sinuri ang lupa sa liwanag ng buwan. Walang ibang bakas ng paa maliban sa kanya at sa mga halimaw. Ngunit habang papalapit siya sa lugar kung saan siya nadapa, may kumislap sa damuhan. Lumuhod siya at kinuha ito. Isang pulseras. Gawa sa hinabing sinulid at maliliit na itim na buto. Simple lang ito, ngunit pamilyar. At sa isang dulo ang sinulid ay putol na parabang napigtas ito sa babong. Pagmamadali, nanlaki ang mga mata ni Kyle. Ang kanyang pagod at takot ay biglang napalitan ng pagkalito. Naalala niya ang pagkikita nila sa tabi ng ilog, ang mabilis na pag-alis nito. Naalala niya ang pulseras na nakasabit sa payat nitong pulso. Ito ang pulseras na suot ng dalaga sa tabi ng ilog. Hindi na natulog si Kyle ng gabing iyon. Nakaupo lamang siya sa isang silya. Ang gasera ay halos ubos na ang langis. At ang pulseras ay nakasara sa kanyang palad. Ang isip niya ay isang magulong dagat ng mga tanong. Bakit? Bakit siya ililigtas ng isang taong may kaugnayan sa mga halimaw na iyon? Ang bawat teorya na kanyang binuo, espiya, pain, isang laro, ay bumabagsak kapag naaalala niya ang takot sa mga mata ng mga aswang nang tamaan sila ng mga bato. Iyon ay hindi pagkukunwari. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Dinala siya ng kanyang mga paa pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, sa pampang ng ilog dugo.
At gaya ng inaasahan niya, naroon si Lira. Nakatayo ito nakatingin sa agos ng tubig na kulay kalawang. Tila may dinadalang bigat ang kanyang mga balikat na higit pa sa kayang pasanasanin ng sinuman. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Kyle. Lumapit siya, ang bawat hakbang ay mabigat sa galit at pagkalito. "Ito ba ay sayo?" tanong niya. Ang boses ay matigas. Lumingon si Lira. Nang makita niya ang pulseras sa kamay ni Kyle, isang mabilis na pagkatakot ang dumaan sa kanyang mga mata na agad napalitan ng resignasyon. Tila hinihintay na niya ang sandaling ito. "Bakit?" tanong ulit ni Kyle. "Bakit mo ako tinulungan? Para makuha ang tiwala ko. Para malaman kung nasaan ang libro. Isa ka bang espiya?" Yumuko si Lira, hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Hindi. Kung gayon ano?" Halos pasigaw na sabi ni Kyle. Iniharap niya ang palad na may pulseras. "Sino ka ba talaga?" Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Lira, bumagsak sa tuyong lupa. Nang sa wakas ay itinaas niya ang kanyang muka, ang nakita ni Kyle ay hindi isang sinungaling, kundi isang taong wasak. "Ako." Nagsimula siyang magsalita, ang boses ay basag. "Ako ang apo ni Dato Hantik." Ang mga salita ay tumama kay Kyle na parang isang sampal. Napaurong siya ng isang hakbang. Ang apo ng halimaw na pumatay sa kanyang lola. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang galit ay bumalik, mas mainit at mas matindi. "Kaya pala," sabi niya, ang boses ay puno ng pait. "Kaya pala alam mo kung nasaan sila. Kasama ka nila." "Hindi mo naiintindihan," sigaw ni Lira. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Hindi kami palaging magkaaway. Ang pamilya mo at ang pamilya ko, sila ang dating tagapagbantay ng balanseng ito. Si Lola Amara at ang lolo ko, magkaibigan sila. Sinungaling." "Totoo," pagpilit ni Lira. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit nagkaroon ng isang aksidente, isang trahedya, isang hindi pagkakaunawaan na sinira ang lahat. May nagtanim ng lason sa pagitan nila. At ang lason na iyon ay naging isang sumpang humahabol sa amin hanggang ngayon. Hindi makapaniwala si Kyle sa kanyang naririnig. Magkaibigan, balanse. Ito ay parang isang kwentong engkanto na ginagamit para pagtakpan ang isang madugong katotohanan. Nakita ni Lira ang pagdududa sa kanyang mukha. Huminga siya ng malalim, tila naghahanda para sa kanyang huling pinakamabigat na sikreto. "Kyle, hindi ako katulad nila at hindi rin ako katulad mo." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Kyle. Ang kanyang sariling mga mata ay sumasalamin sa sakit ng dalawang mundo. "Ang ina ko ay isang tao. Ang ama ko, anak ni Hantik. Isa akong kalahating aswang, half-breed. Isang nilalang na hindi kabilang saan man. Kaya pala siya laging mag-isa. Kaya pala may kalungkutan sa kanyang mga mata. Siya ay kinasusuklaman ng mga tao dahil sa kanyang dugo at kinamumuhian ng kanyang sariling lahi dahil sa kanyang kahinaan." Ang galit ni Kyle ay biglang nagkaroon ng kakumpetensya. Isang maliit at hindi inaasahang patak ng awa. "Kaya ngayon, alam mo na," malungkot na sabi ni Lira. "Isa akong halimaw, katulad ng pumatay sa lola mo." Hindi. Alam ni Kyle kung ano ang sasabihin. Ang babaeng nagligtas sa kanya ay apo ng kanyang kaaway. Ang halimaw sa kanyang isipan ay may mukha ng isang biktima.
Huwag kang maniwala sa kanya, Kael. Isang matigas na boses ang pumunit sa kanilang pag-uusap. Mula sa likod ng mga puno, lumitaw si Tita Elena. Ang kanyang muka ay isang maskara ng galit at pag-aalala. Mabilis siyang lumapit at hinila si Kael palayo kay Lyra na parabang si Lyra ay isang ahas na makamandag. Isa siyang manloloko. Gumagawa lang siya ng kwento para lituhin ka, sabi ni Tita Elena. Hindi inaalis ang masamang tingin kay Lyra. Tita, pero, wala nang pero. Halika na. Hinila siya ni Tita Elena papalayo. Dugo pa rin ni Hantik ang nananalaytay sa kanya. Dugo ng mamamatay tao. Habang hinihila siya palayo, lumingon si Kael. Nakita niya si Lyra na nakatayo pa rin doon, mag-isa. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito at sa isang saglit naniwala siya rito. Bago pa sila tuluyang makalayo, isinigaw ni Lyra ang mga salitang manunuot sa isipan ni Kael sa mga susunod na araw. Isang babala, isang pakiusap. Ang lason ay hindi laging nasa pangil, Kael. Minsan nasa mga salita. Ang lason ay hindi laging nasa pangil, minsan nasa mga salita. Ang mga salitang iyon ni Lyra ay umuulit-ulit sa isipan ni Kael habang kinakaladkad siya ni Tita Elena palayo sa ilog. Ang mga ito ay parang mga tinik na bumaon sa kanyang kamalayan. Mas masakit pa kaysa sa mga sugat na natamo niya sa tubuhan. Huwag mo nang isipin ang mga sinabi ng halimaw na iyon, Kael, sabi ni Tita Elena nang makabalik sila sa bahay. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit ang pagkakahawak sa braso ni Kael ay mahigpit. Gusto ka lang niyang guluhin. Iyan ang ginagawa nila. Nagkakalat sila ng kasinungalingan para sirain tayo mula sa loob. Pero tita, paano kung ano? Putol nito. Ang kanyang mga mata ay biglang naging matalim. Paano kung nagsasabi siya ng totoo? Na ang lola mo ay kaibigan ng isang halimaw na pumatay sa kanya. Naririnig mo ba ang sarili mo? Yumuko si Kael. Kapag sinabi ng ganoon, oo, parang isang kabaliwan. Ngunit hindi niya maalis sa isip niya ang itsura ng mukha ni Lyra. Ang desperasyon, ang sakit. Iyon ay hindi kayang pekein. Magpahinga ka na, Kael, sabi muli ni Tita Elena. Bumalik na ang lambing sa kanyang boses. Labis kang napagod. Hayaan mong ako na ang mag-alaga sa iyo. Ngunit hindi makapagpahinga si Kael. Ang isip niya ay parang pinagpilipit na sinulid. May mali. May isang piraso ng kwento na hindi magkatugma. Nang makatulog na ang kanyang tiya, bumalik siya sa silid ni Lola Amara. Ang sagot ay dapat naririto, ang libro. Binuklat niya muli ang lumang libro. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa bawat pahina. Hinanap niya ang babala na huling isinulat ng kanyang lola. Huwag kang magtitiwala sa luha ng buwaya. Isang bugtong. Ngunit paano kung hindi ito bugtong? Paano kung ito ay isang literal na clue? Muli niyang sinuri ang bawat pahina, ang bawat drawing. At doon, sa isang pahina na naglalarawan ng mga ilog sa aklan, nakita niya ito. Isang maliit na drawing ng isang buwaya sa gilid ng pahina. Halos hindi ito mapansin. Ngunit nang titigan niya ito, nakita niya ang isang kakaibang detalye. Ang mata ng buwaya ay iginuhit ng mas mariin kaysa sa iba, na para bang may gustong ituro. Gamit ang nanginginig na hinlalaki, marahan niyang pinindot ang mata ng buwaya. Isang mahinang klik ang kanyang narinig. Ang makapal na takip sa likod ng libro ay bahagyang umangat.
isang lihim na kompartimento. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, dahan-dahan niyang binuksan ito. Sa loob, may ilang karagdagang pahina na gawa sa mas manipis na papel. Ang sulat kamay dito ay iba, mas mabilis, mas apurado, na para bang isinulat habang hinahabol ng takot. At ang mga salitang nakasulat doon ang nagpabago sa lahat. Ang formula ng kadiliman. Hindi ito para lumikha ng aswang. Ito ay para mag-alis. Binasa ni Kael ang mga sumunod na talata at ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Ang formula ay isang sinaunang ritual na kayang mag-alis ng lahat ng natitirang bakas ng pagiging tao sa isang aswang. Ang kanilang mga alaala, ang kanilang kakayahang magmahal o maawa, ang kanilang kaluluwa. Ang sinumang aswang na dumaan sa ritual na ito ay magiging isang purong halimaw, isang nilalang na ang tanging layunin ay pumatay at maghasik ng lagim. Isang perpektong sandata. Kaya pala gustong-gusto itong makuha ni Hantik. Hindi para palakasin ang kanyang lahi, kundi para gawin silang mga demonyo. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Isinulat ng kanyang lola ang kanyang pagsisisi. Kasalanan ko ito. Dapat ay nakinig ako kay Hantik. Naramdaman niyang may nagmamanipula sa aming dalawa. Isang anino sa pagitan namin. Ngunit naging bulag ako sa aking sariling galit. Isang anino, isang ikatlong tao, at sa huling pahina, naroon ang sagot. Ang mga salita ay tila sumusunog sa papel, isinulat ng may bigat ng isang pusong puno ng kalungkutan at pagtataksil. Hindi ako kailanman pinatawad ni Elena. Ang kanyang inggit sa aking kakayahan, sa pagmamahal na natanggap ko. Ito ay isang aninong hindi napapawi. Pinagsisihan kung hindi ko ito nakita noon. Elena. Tita Elena. Ang buong mundo ni Kael ay gumuho sa isang iglap. Ang lahat ng kabaitan, ang lahat ng pag-aalala, ang mga propesya. Lahat ay kasinungalingan. Ang lason ay hindi nasa pangil ni Hantik. Ito ay nasa matatamis na salita at mapag-alagang yakap ng kanyang sariling tiyahin. Ang buwaya, bago pa man niya lubusang matanggap ang katotohanan ito. Isang tunog mula sa labas ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang sigaw, sinundan ito ng isa pa. Pagkatapos ay ang tunog ng mga nababasag na bintana at mga pintuang sinisipa. Hindi na ito isang patagong pag-atake ng isang tik-tik o isang pananambang sa tubuhan. Ito ay isang digmaan. Sumilip si Kael sa bintana. Ang baryo Magdiwata ay nagliliyab. Ang mga anino ay gumagala sa mga daanan, hindi na nagtatago. Ang mga ungol at palahaw ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Si Datu Hantik at ang kanyang hukbo ay hayagang sumasalakay sa baryo. Mula sa kadiliman ng gubat, pinanood ni Lira ang apoy na unti-unting lumalamon sa baryo Magdiwata. Ang bawat sigaw na kanyang naririnig ay parang isang punyal na tumutusok sa kanyang puso. Ito na iyon. Ang banta ng kanyang lolo ay hindi isang pananakot lamang. Ito ay isang pangako. Hayaan mo sila. Bulong ng isang bahagi ng kanyang isipan. Ang bahaging aswang, ang bahaging pagod na sa pangungutya. Hindi ka nila tinuring na tao. Bakit mo sila ililigtas? Ngunit habang tinitingnan niya ang mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga nagliliyab na bahay, hindi mga halimaw ang kanyang nakikita. Nakikita niya si Aling Nena, ang matandang nagtitinda na palihim na nag-aabot sa kanya ng matatamis na kamote. Nakikita niya ang mga bata na tinuturuan niyang iwasan ang mga makamandag na halaman sa gubat.
Nakikita niya ang mga mukha ng takot, hindi ng galit. At nakikita niya ang bahay ni Kyle. Nakatayo pa rin sa gitna ng kaguluhan, ngunit kinukubkob. Ang pakikipagtalo sa kanyang isipan ay tapos na. Hindi na mahalaga kung saan siya kabilang. Ang mahalaga ay kung ano ang tama, at ang pagpatay sa mga walang kalaban-laban ay hindi kailanman tama. Gumawa siya ng isang desisyon. Ngayong gabi, hindi siya apo ni Datu Hantik. Hindi siya isang kalahating aswang. Siya ay si Lyra, ang tagapagtanggol ng mga walang magawa. Kumilos siya ng mabilis. Ang gubat ay naging kanyang kakampi. Ang bawat sanga ay pamilyar sa kanya. Ang bawat anino ay kanyang pinagtataguan. Hindi siya isang mandirigma na tulad ng kanyang lolo, ngunit alam niya ang mga bagay na hindi nito alam. Ang mga lihim na daanan, ang mga kahinaan ng kanyang sariling lahi. Una niyang nakita ang isang grupo ng mga bata at matatanda. Nagsisiksikan sa takot sa loob ng maliit na kapilya. Sa labas, 2 aswang ang pilit na sinisira ang pintuan. Hindi nag-isip si Lyra. Pumulot siya ng mga bato at gamit-gamit ang liksi na minana niya sa kanyang ama. Nagsimula siyang magbato sa mga puno sa paligid ng mga aswang. Ang mga tunog ay lumikha ng kalituhan. Lumingon ang mga halimaw, iniisip na may mga sandahang tao sa paligid. Ang kanilang atensyon ay nawala sa kapilya. "Dali!" sigaw ni Lyra sa mga tao sa loob. "Sa gubat, may daanan doon." Sa una, nag-atubili sila. Ang takot sa kanya ay halos kasing tindi ng takot sa mga halimaw. Ngunit isang matandang babae ang nakakilala sa kanya. "Ang dalaga sa gubat. Magtiwala tayo sa kanya." Isa-isa silang tumakbo palabas. Sumunod kay Lyra patungo sa isang maliit na siwang sa kakahuyan na tanging siya lang ang nakakaalmas sa ham. Inakay niya sila sa kaligtasan ng isang maliit na kuweba na natatakpan ng mga baging. "Manatili kayo rito hanggang sa pagsikat ng araw," sabi niya sa kanila. "Huwag kayong gagawa ng ingay." Bumalik siya sa gitna ng laban. Ang amoy ng dugo at usok ay nakakasulasok. Sa isang eskinita, nakita niya si Bakun. Isa sa mga pinakapinagkakatiwalaang tenyente ng kanyang lolo. Malaki ito at brutal, at kasalukuyan nitong kinokorner ang isang lalaki. Alam ni Lyra na hindi niya ito kaya sa pisikal na lakas. Kailangan niyang gamitin ang kanyang isip. "Bakun!" sigaw niya. Lumingon ang dambuhalang aswang. Nagulat na makita siya. "Lyra, anong ginagawa mo rito? Dapat ay nagtatago ka." Pinapatawag ka ni Datu Hantik. Pagsisinungaling niya, sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang boses. Mayroon siyang natuklasan sa bahay ng albularyo. Kailangan niya ng tulong mo ngayon din. Nagduda si Bakun. Ngunit ang pagbanggit sa bahay ng albularyo ay sapat na. Alam ng lahat ang obsesyon ng kanilang pinuno sa librong iyon. Nag-unggol ito sa pagkadismaya. Iniwan ang kanyang biktima at mabilis na tumakbo patungo sa direksyon ng bahay ni Kyle. Nakahinga ng maluwag si Lyra, ngunit ang kanyang tagumpay ay panandalian lamang. Sa paglingon niya, nakita niya ito, ang bahay ni Kyle. Napapaliginiran na paipinpinailan na ito. Nakita niya ang anino ni Kyle sa bintana, may hawak na itak, desperadong lumalaban. Ngunit napakarami nila. At sa harap ng mga sumusugod, nakatayo ang isang pamilyar na anyo, payat at nakakatakot sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang lolo. Habang pinapanood niya si Datu Hantik na itaas ang kanyang kamay,
para bibigyan ng hudyat ang huling pagsugod. Isang bagay ang pumukaw sa puso ni Lyra. Hindi awa, hindi tungkulin. Isang bagay na mas malalim. Isang bagay na hindi niya gustong aminin. Ayaw niyang makitang mamatay si Kael. Sa isang iglap, wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Ang tanging naroon ay ang isang layunin. Gamit ang bilis na hindi niya alam na taglay niya, tumakbo siya. Hindi papalayo sa panganib, kundi patungo rito. Patungo sa bahay ni Kael. Ngunit bago pa man siya makarating, lumitaw si Datu Hantik sa kanyang harapan na parang isang multo. Hinarangan ang kanyang daan. Ang mga mata nito ay itim na itim, puno ng pagkadismaya at malamig na galit. "Pinili mo na ang iyong panig, apo," sabi nito. Ang boses ay walang emosyon. "Pinili mo ang landas ng mga mahihina, ang landas ng iyong ina." Hinugot nito ang isang mahabang kris mula sa kanyang tagiliran. Ang talim nito ay kumikinang sa liwanag ng apoy. "Ngayon," sabi ni Hantik habang dahan-dahang naglalakad patungo sa nagliliyab na bahay, "panoorin mo kung paano ko wawasakin ang lahat ng iyong pinoprotektahan. Panoorin mo kung paano ko dudurugin ang lalaking iyan na nagtanim ng kahinaan sa iyong puso." Ang loob ng bahay ay impyerno. Ang usok ay makapal at mahapdi sa mata. Ginagawang bawat paghinga ay isang paghihirap. Sa labas, ang mga ungol at kalampag ay tila mga alon na humahampas sa mga dingding na sawali. Bawat sandali, inaasahan ni Kael na guguho na ang bahay at lalamunin sila ng kadiliman. "Dito sila, Kael! Sa likod!" Sigaw ni Tita Elena mula sa kusina. Mabilis na tumakbo si Kael. Hawak-hawak ang itak. Ang kanyang mga braso ay nangangalay na. Nakita niya ang kanyang tiya na buong tapang na humahampas ng isang lumang walis tingting sa mga kamay na may mahahabang kuko na sumusungkit sa siwang ng bintana. Mayroong determinasyon sa mukha ni Tita Elena. Isang tapang na hindi inaasahan ni Kael. Sa isang saglit, ang lahat ng kanyang pagdududa ay nawala, napalitan ng paghanga. Lumalaban sila ng magkasama. Pamilya. Ngunit ang katotohanan ay hindi maikakaila. Nauubusan na sila ng oras. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa harapan ng bahay. Ang pintuan na minsan nang nasira ay tuluyang bumigay at sa gitna ng nabasag na kahoy, pumasok si Datu Hantik. Hindi siya mukhang tao. Ang kanyang katawan ay bahagyang nakabaluktot. Ang kanyang mga braso ay mas mahaba. At ang kanyang mga kuko ay tila mga itim na patalim. Ang kanyang mga mata ay dalawang nagbabagang pula. Puno ng sinaunang galit. "Ibigay mo sa akin ang libro, apo ni Amara," ang sabi ni Hantik. Ang kanyang boses ay isang pinaghahalatid, halong-pingalong ungol at salita ng tao. "At gagawin kong mabilis ang iyong kamatayan. Hindi mo ito makukuha." Sigaw ni Kael. Itinataas ang itak kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Tumawa si Hantik, isang tunog na garalgal at nakakatakot. Sa isang iglap, sumugod siya. Masyadong mabilis. Hindi man lang nakita ni Kael ang paggalaw. Ang naramdaman na lang niya ay isang malakas na suntok sa kanyang dibdib na nagpatalsik sa kanya sa kabilang dulo ng silid. Ang itak ay lumipad mula sa kanyang kamay. Nahihilo at hirap huminga. Sinubukan ni Kael na bumangon. Ngunit ang paa ni Hantik ay mabilis na tumapak sa kanyang dibdib.
idiniin siya sa sahig. Ang bigat ay nakakasakasakal. Isang ordinaryong tao, sabi ni Hantik. Habang dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay na may matutulis na kuko. Handang tapusin ang lahat. Isang walang silbi. Huwak! Isang sigaw ang pumunit sa hangin. Mula sa sirang pintuan, sumugod si Lyra. Ang kanyang mukha ay puno ng takot ngunit mayroon ding determinasyon. Hindi siya nag-atubili. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, ibinangga niya ang kanyang sarili sa tagiliran ni Hantik. Ang impact ay sapat na para mawala sa balanse ang datu. Napaurong ito ng isang hakbang. Inalis ang paa sa dibdib ni Kyle. Ngunit ang galit sa mga mata ni Hantik ay napalitan ng purong pagkamuhi. Taksil! Umungol ito. Iwinasiwas niya ang kanyang braso sa isang nakamamatay na arko. Lyra, umiwas ka! Sigaw ni Kyle. Ngunit huli na ang lahat. Ang matutulis na kuko ni Hantik ay tumama ng buong lakas sa tagiliran ni Lyra. Isang malalim na hiwa. Narinig ni Kyle ang tunog ng napunit na laman. Napaluhod si Lyra. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Dugo. Madilim na dugo ang mabilis na dumaloy mula sa kanyang sugat, bumabasa sa kanyang damit at sa sahig na kawayan. Ang oras ay tila bumagal. Si Hantik ay nakatayo, gala-gula ka man na makakakao, nagulat sa sarili niyang ginawa. Si Kyle ay nakahiga sa sahig, hindi makagalaw. Pinapanood ang babaeng nagligtas sa kanya na ngayon ay namamatay dahil sa kanya. At sa gitna ng lahat ng ito, si Tita Elena. Nakatayo lang siya sa sulok. Hindi gumagalaw, hindi tumutulong. Ngunit may ginagawa siya. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit at ang kanyang mga labi ay bumubulong. Mula sa maliit na libro na ngayon ay hawak niya. Isang librong hindi pa nakikita ni Kyle dati. Isang mahinang itim na usok ang lumalabas. Napansin ito ni Hantik. Tumingin siya kay Tita Elena at sa unang pagkakataon, nakita ni Kyle ang pagkalito sa mukha ng halimaw. Ang itim na usok ay gumapang papunta kay Hantik. Pumulupot sa kanyang mga binti. Biglang umungol si Hantik. Hindi sa galit, kundi sa sakit. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mga mata ay lalong nagapoy at ang kanyang mga kalamnan ay nanigas at lumaki. Anong ginagawa mo sa akin? Ungol ni Hantik, nakatingin kay Elena. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Tita Elena. Tinutulungan lang kitang makuha ang gusto mo, Hantik. Tinatanggal ko ang iyong mga huling kahinaan. Naintindihan ni Kyle. Ang binibigkas ng kanyang tiya. Iyon ang formula ng kadiliman. Hindi para protektahan sila, kundi para palakasin si Hantik. Para gawin itong isang purong halimaw na walang kontrol. Habang nagwawala si Hantik sa sakit at bagong kapangyarihan, dahan-dahang lumingon si Kyle sa kanyang tiya. Sa wakas, nakita niya ang katotohanan. Hindi lang isang manloloko, hindi lang isang taong naiinggit, isang halimaw na nagkukubli sa anyo ng isang pamilya. Tita! Bulong ni Kyle. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig at pagkamuhi. Anong ginagawa mo? Ang tawa ni Tita Elena ay parang tunog ng nababasag na salamin sa loob ng nagliliyab na bahay. Anong ginagawa ko? Ulit niya. Ang kanyang boses ay hindi na malambing kundi matinis at puno ng lason. Tinutupad ko ang dapat sanang nangyari noon, Bakael. Itinatama ko ang isang pagkakamali.
Dahan-dahan siyang naglakad palapit, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa liwanag ng apoy. At sa mga matang iyon, nakita ni Kael ang isang antas ng kabaliwan na mas nakakatakot kaysa sa anumang aswang. "Ang ate ko, si Amara," sabi niya. Ang pangalan ay binigkas niya na may kasamang panunuya. Lagi siyang ang magaling, ang makapangyarihan, ang minamahal ng lahat. Samantalang ako lang ang kapatid, ang anino niya. Kahit si Hantik ang kaibigan niya, mas pinili pa rin siya. Sa sahig, si Hantik ay umuungol. Ang katawan niya ay patuloy na nagbabago, nagiging mas malaki at mas brutal. Nawawala na ang huling bakas ng kanyang pagiging sino. Sinubukan kong ipakita sa kanila. Pagpapatuloy ni Elena na para bang nagkukwento lamang sa isang bata. Sinubukan kong ipakita na mas magaling ako, na ako ang dapat nilang hangaan. Isang mabilis na alaala ang dumaan sa isipan ni Kael, ang kwento ni Lyra tungkol sa isang aksidente. "Noong mga bata pa kami," sabi ni Elena, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Nagkaroon ng sunog sa kamalig ng pamilya ni Hantik. Isang aksidenteng sinadya ko. Gusto kong palabasin na si Amara ang may kasalanan para ako ang maging tagapagligtas. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Naging mas malala ang lahat. Ang pagkakaibigan nila ay naging isang sumpang puno ng dugo. At sa halip na ako ang hangaan, lalo lang akong nalimutan. Inilipat niya ang kanyang tingin kay Hantik na ngayon ay halos doble na ang laki. Isang halimaw na gawa sa purong galit. Kaya gumawa ako ng bagong plano. Isang mas mahabang laro. Hinayaan ko silang magpatayan. Hinayaan kong maniwala si Hantik na nasa ate ko ang formula. Kahit na ang totoo, ang kalahati ay nasa kanya at ang kalahati ay nasa akin. Ang mga huling habilin mula sa aming mga magulang. Tumingin siya kay Kael at ang nangiti niya ay kasuklam-suklam. "At ikaw, mahal kong pamangkin. Ikaw ang huling pyesa. Ginamit ko ang iyong galit, ang iyong paghihiganti, para dalhin ka rito, para pagsamahin ang lahat ng tauhan sa aking munting dula." Sa wakas, naintindihan ni Hantik, sa kabila ng pagbabago ng kanyang anyo, isang saglit ng kaliwanagan ang dumaan sa kanyang nag-aapoy na mga mata. Ang sakit ng pagtataksil, hindi si Amara ang kanyang kaaway. Ito, ang babaeng ito, sa Aisasma ay isang huling pagsisikap ng sariling pag-iisip, umungol si Hantik ng isang pangalan. "Elena!" Gamit ang kanyang bagong lakas, sumugod siya, hindi kay Kael, kundi sa babaeng nanloko sa kanya. Ngunit handa si Elena. Itinaas niya ang kanyang maliit na itim na libro at bumigkas ng isang salita. Isang salitang napakapangit at puno ng kadiliman. Mula sa sahig, mga itim na baging nagawa sa anino ang biglang sumulpot at pumulupot sa katawan ni Hantik. Sinubukan nitong magpumiglas, ngunit ang mahika ni Elena ay mas malakas, mas dalisay sa kasamaan. Ang mga baging ay humigpit, at si Hantik, ang datu ng mga aswang, ay gumuho sa sahig. Ang kanyang bagong lakas ay walang silbi lalaban sa itim na mahika. Walang kahirap-hirap. Tinalo niya ang halimaw na halos pumatay kay Kael. Dahan-dahang lumapit si Elena sa nakaluhod na si Kael. Nayakap-yakap si Lyra na hirap ng huminga. "Nakakalungkot, hindi ba?" sabi niya, habang pinagmamasdan ang naghihingalong si Lyra. "Ang pag-ibig, ito ang pinakamalaking kahinaan.
Nakita ito ng ate ko bilang kalakasan, ngunit nagkakamali siya. Tingnan mo kung saan ka dinala ng pag-ibig mo sa babaeng ito. Sa bingit ng kamatayan. Itinaas niya ang kanyang kamay at isa sa mga itim na baging ang gumapang palapit sa kanila. Ang dulo nito ay matulis na parang isang sibat. Pero huwag kang mag-alala, sabi ni Elena. Ang kanyang bose ay muling naging malambing sa isang nakakakilabot na paraan. Hindi ko kayo paghihiwalayin. Tumingin siya sa kanilang dalawa. Ang kanyang mukha ay isang perpektong larawan ng pagtatagumpay ng isang demonyo. Ang pamilya ay dapat laging magkasama. Kahit sa kamatayan, ang itim na baging ay gumapang palapit. Ang matulis na dulo nito ay handang tumusok. Tinitigan ito ni Kael at sa sandaling iyon, wala na siyang naramdamang takot. Tanging isang kakaibang kalinawan. Lahat ng kanyang ginawa, ang pag-uwi, ang pag-aaral sa libro, ang paghihiganti, ay dahil sa galit. At ang galit na iyon ang naging instrumento ni Elena para sirain ang lahat. Ngunit habang yakap niya si Lyra, habang nararamdaman niya ang mahinang tibok ng puso nito, naunawaan niya. Hindi galit ang pamana sa kanya ni Lola Amara. Ang kapangyarihan ng isang albularyo ay hindi nakasalalay sa kakayahang manakit, kundi sa kakayahang maghilom. Hindi ka magtatagumpay, bata, bulong ni Kael. Hindi nakatingin kay Elena, kundi kay Lyra. Tumawa si Elena. Tapos na ang laro, Kael. Tanggapin mo na. Ngunit hindi nakikinig si Kael. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa halip na isipin ang mga orasyon ng pag-atake, ang mga salitang panlaban sa aswang, hinanap niya sa kanyang isipan ang mga salitang itinuro sa kanya ng kanyang lola noong bata pa siya. Mga bulong para sa mga sugat, mga dasal para sa mga may sakit, mga awit para sa mga naliligaw na kaluluwa. Ang wika ng pag-asa. Inilagay niya ang kanyang kamay sa sugat ni Lyra. Ang dugo nito ay mainit at malagkit. Hindi kita iiwan. Bulong niya sa dalaga. At nagsimula siyang bumigkas sa sasana. Hindi ito mga salitang Latin o mga sinaunang dialekto. Ito ay purong Tagalog. Mga salitang simple ngunit puno ng kahulugan. Mga salitang humihingi ng tulong hindi sa mga anino, kundi sa liwanag. Mga salitang humihingi ng kapatawaran para sa galit na nagbulag sa kanya. Ano yan? Tanong ni Elena. Ang kanyang ngiti ay nagsimulang maglaho. Mga walang kwentang dasal. Ngunit may nangyayari. Isang mahinang liwanag ang nagsimulang mamuo sa kamay ni Kael. Isang liwanag na kulay ginto. Ito ay dumaloy mula sa kanya, pumasok sa sugat ni Lyra. Ang pagdurugo ay nagsimulang huminto. Naramdaman ni Lyra ang init. Sa kabila ng sakit, idinilat niya ang kanyang mga mata. Nakita niya ang ginagawa ni Kael. Ginamit niya ang kanyang natitirang lakas at inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Kael. Sa sandaling magdikit ang kanilang mga balat, ang liwanag ay biglang lumakas. Ang dugo ni Lyra, ang dugo ng tao at ng aswang, ay humalo sa kapangyarihan ng albularyo ni Kael. Ang liwanag ay naging kulay pilak, dalisay at nagniningning. Bumuo ito ng isang bilog sa kanilang paligid, isang simboryo ng purong enerhiya. Ang itim na baging ni Elena ay tumama sa liwanag at agad na natunaw na parang abo. Napaatras si Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at pagkasuklam. Hindi maaari. Ang kadiliman ay mas malakas.
Sumigaw siya at ipinukol ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kanila. Ang mga itim na baging ay sumugod na parang isang hukbo. Ngunit lahat sila ay nasunog bago pa man makalapit sa simboryo ng liwanag. Sa loob ng liwanag, nakita ni Kyle ang pagbabago. Ang sugat ni Lyra ay dahan-dahang nagsasara. Ang kulay ay bumabalik sa kanyang mga pisngi. Ang kanilang mga puso ay tila tumitibok bilang isa. Ito ang sinasabi ni Lola Amara. Ang pag-ibig ay hindi kahinaan. Ito ay isang sandata. Isang kapangyarihang kayang pag-isahin ang dalawang magkaibang mundo. Imposible! Sigaw ni Elena. Ang kanyang buhok ay nagwawala. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang itim na mahika na hindi niya makontrol ay nagsimulang bumalik sa kanya. Ang mga itim na baging ay pumulupot sa kanyang sariling mga braso at binti. Ang kanyang sariling inggit, ang kanyang sariling galit, ang lason na matagal na niyang inalagaan sa kanyang puso, ay siya na ngayong nilalamon. Hindi ako magpapatalo sa kapatid ko. Hindi sa iyo. Ito ang kanyang huling mga salita. Sa isang nakakasilaw na pagsabog ng liwanag at anino. Ang lahat ay natapos nang humupa ang liwanag. Ang simboryo ay naglaho. Ang bahay ay nasira. Ang apoy ay unti-unti nang namamatay. Ngunit sila ay ligtas. Si Lyra ay humihinga ng malalim sa mga bisig ni Kyle. Ang kanyang sugat ay isa na lamang peklat. Si Dato Hantik ay nakahandusay sa sahig. Ang itim na mahika ay wala na. Ngunit ang kanyang katawan ay wasak at hindi na gumagalaw. At sa lugar kung saan nakatayo si Tita Elena, wala nang natira kundi isang tumpok ng itim na abo at ang maliit na itim na libro na ngayon ay bukas sa isang blankong pahina. Ang katahimikan ay bumalot sa baryo Magdiwata. Isang katahimikang mabigat ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi dahil sa takot. Ito ay ang katahimikan pagkatapos ng isang mahabang, madilim na gabi. Bago ang pagsikat ng araw, niyakap ni Kyle si Lyra ng mahigpit. Natapos na. Ngunit habang tinitingnan niya ang pinsalang naidulot, alam niyang ang paghilom ay ngayon pa lang magsisimula. Lumipas ang 3 taon. Ang baryo Magdiwata ay hindi na ang dating kulungan ng takot at bulungan. Ang mga bahay na nasunog ay muling itinayo. Ang mga tawa ng bata ay muling naririnig sa mga lansangan. Ang mga tubuhan ay hindi na mukhang mga rehas, kundi mga ginintuang buhok na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang baryo ay natutong maghilom. At natuto silang magtiwala muli. Sa isang maliit na bahay na malapit sa pampang ng ilog dugo, isang bahay na itinayo mula sa abo ng luma, isang batang babae na may malalaking mata at buhok na kasing itim ng gabi ang tumatawa habang hinahabol ang isang paru-paro. "Hiraya, dahan-dahan lang," sabi ng isang malumanay na boses. Si Lyra, ang kanyang muka ay wala ng bakas ng kalungkutan, ay nakangiting pinapanood ang kanyang anak. Sa kanyang tagiliran, mayroon pa ring peklat, isang paalala ng gabing iyon. Ngunit para sa kanya, hindi ito tanda ng sakit, kundi tanda ng isang pagpili. Lumabas ng bahay si Kyle. Dala ang isang basket ng mga sariwang pitas na halamang gamot. Ang gasa sa kanyang kaliwang mata ay matagal nang wala. Sa lugar nito ay isang pilat, isang permanenteng tanda ng kanyang pagkawala. Ngunit ang kanyang kanang mata ay puno ng kapayapaan. Tinanggap na niya ang kanyang tungkulin. Hindi bilang isang tagapaghiganti, kundi bilang isang manggagamot, tulad ng kanyang lola.
Kamusta ang mga pasyente mo? Tanong ni Lyra. Habang papalapit si Kael at inaakbayan siya. Lagnat lang, sagot ni Kael. Ang pinakamalaking problema na lang ng baryo ngayon ay kung sino ang mananalo sa liga ng basketball. Nagtawanan sila. Isang simpleng sandali na dati ay isang pangarap lamang. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw pagkatapos ng gabing iyon. May pagdududa, may takot pa rin. Ngunit ipinakita ni Kael at Lyra sa pamamagitan ng kanilang mga gawa na ang tiwala ay muling naitatanim. Si Kael, gamit ang kaalaman ni Lola Amara, ay nanggamot ng mga may sakit. Si Lyra, gamit ang kanyang kaalaman sa gubat, ay tinulungan ang mga magsasaka na mahanap ang pinakamatabang lupa. Unti-unti, ang apo ng albularyo at ang apo ng aswang ay naging si Kael at Lyra. Isang hapon, dinala nila si Hiraya sa 2 puntod na magkatabi sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ang isa ay kay Lola Amara. Ang isa, na gawa sa magaspang na bato, ay para kay Datu Hantik. Naglagay si Lyra ng puting bulaklak sa puntod ng kanyang lolo. Sana, kung nasaan ka man, natagpuan mo na ang kapayapaan na ipinagkait sa iyo, bulong niya. Naglagay naman si Kael ng bulaklak sa puntod ng kanyang lola. Salamat Lola, sabi niya, naintindihan ko na po ngayon. Habang papalubog ang araw, umupo silang 3 sa damuhan. Pinapanood ang langit na magkulay kahel. Niyakap ni Hiraya ang kanyang mga magulang. Nay-tay, sabi ng bata. Tignan niyo po, ang ganda. Tumingin si Kael sa kanyang mag-ina, isang babaeng may dugong aswang na nagturo sa kanya kung paano magmahal, at isang batang simbolo ng pag-asa sa pagitan ng 2 mundo. Ang kanilang anak, si Hiraya, na ang pangalan ay nangangahulugang bunga ng pag-asa. Naunawaan ni Kael ang huling aral ng kanyang paglalakbay. Ang mga pinakakatakutang halimaw ay hindi yaong may mga pangil at pakpak na naninirahan sa dilim. Ang tunay na mga halimaw ay yaong nagkukubli sa puso ng tao na pinapakain ng inggit at galit. Sila ang mga demonyong mas mahirap talunin. Ngunit nalaman din niya na kahit sa pinakamadilim na gabi, kahit sa gitna ng pinakamalakas na bagyo, laging may sisikat na liwanag. At habang pinapanood niya ang kanyang anak na tumatawa sa papalubog na araw, alam ni Kael na ang liwanag na iyon ay sapat na.